Welcome to the episode 5 ng Pixels and Protocols podcast. Andito pa rin ulit ako, si Prof. Toff. And Clark. And syempre, we have our two guests for today. And hindi tayo nasa Zoom meeting lang. Nandito tayo ngayon sa The Q Studios. Palakpakan naman natin sila. Bait nila, pinahiram yung studio for us. And hindi lang pinahiram, parang I feel like it's a dream studio. Sarap nga matulog rito, no? Hindi siya basta, kahit yung mga accessories, kahit yung mic, So, yan, palakpakan natin muna. And, syempre, for this episode, we'll be talking about, syempre, the freelancing culture and at the same time, yun pa rin ba ang inaasam ng mga gagraduate ngayon? Yung pagpasok ng 9 to 5, kuha ng employment, or mas gusto na nila yung freelancing or hustle culture na tinatawag nga sa panahon ngayon. And as we discuss along those lines, we have our two guests. Pakilala naman po ang ating mga nagbubutihin at naggagandahang mga guests. Okay? Sige, ako muna. Kasi for today's video, ako ay isang guest speaker at hindi ako isang host. So, hi guys, my name is Juju and the reason is because kailangan daw nila ngayon ng Gen Z. So, kailangan ng mga medyo pasok sa kalendaryo pa. And you? Hi, ako si Carl, also known as K-Dudes. Nandito po ako ngayon para maging vibes person at ma-share ang more insights regarding sa mga Gen Z stuff. So, let's go. Let's go! Okay, let's go. So, siyempre, quick background muna. Studying or still at school or kakagraduate lang? Anong on that one? I'm still studying po. But I'm also a freelancer, so I'm really excited ma-share yung experience ko as like a working student. Ano ba yung mga pitfalls, ano ba yung mga parang problems sa pagdadaanan ko. So, Grabe naman. Ano bang problems yun? madami. Pero for me, still studying post-grad na. But I've been a working student since second year college. So that is like around 2021. And naranasan ko din naman yung mag-work ng 9 to 5 and at the same time freelance. So, yes. Mga ilang taon na ba kayo? Nakaka-curious na kasi lagi nyo kami sinasabi Anong na parang age nyo matanda. ulit? Millennial? Anong age nyo ba kasi? Para makalaman lang na manonood. Ako ngayon, 22 years old. So, almost there. 24. Kaka-24 lang. Okay. Kayo ba? Kasi We hindi don't talk naman about talaga age. kayo, hindi naman talaga nagkakalayo yung age natin, di ba? Yung ano lang talaga, parang term ng Actually, totoo naman. Generation. Di naman talaga nagkakalayo. Kasi for example ako, 27. Pero I feel na kaedad ko lang kayo eh. Totoo. Kasi parang nag-stop na yung age ko nung 20. Hindi naman 18. Pero more of 20, Grabe naman yung hanggang ngayon, 18 pa rin yung... Stop ako nung 8 years old eh. Kaya pala. Kaya pala, oh. Kaya pala. So, anong kinukuha mong course right now, Carl? Currently, ako ay IT student. I am specializing in business analytics. Pero kahit IT student ako, more on touch ko is talagang graphic designing and illustrations. Kasi, ayun yung talaga yung naging first work ko sa pagpasok doon. So, ayun. Paano ka napasok sa mga sidelines mo? Anong reason mo? Ang unang ang pagpasok ko sa sideline is through NFTs. Pinasok ako ng bayaw ako kasi parang kailangan nila ng this type of artist. During that time, nag-aaral ako mag-drawing. So, gumagawa ako ng mga backgrounds and also small animations for these specific NFTs. My first project was actually Godzilla, Gojira, also known as Jira-san, and then nagtuloy-tuloy na nung nagkaroon ako ng, I was able to afford buying my own NFTs. Nox, grabe naman. Ang lalim naman. Ano ibig sabihin ng NFTs? Wow! Bago? NFTs is non-fungible token. Ang pinakamadaling explanation is, isipin mo, bibili ka ng painting ng Mona Lisa, at pag nakuha mo yung painting na yon, sayong-sayo na yon. Basically, parang ownership yun. Parang sayong-sayo yung IP na yon at walang makakagamit. Okay. Galing ni Carl. How about you, Julia? Ba't napilitan ka magtrabaho?
Ba't napilitan kang Kasi hanap na po. sideline? Actually, hindi, charot. Pero may ano yun, may reason din naman kung ba't ako napilitan maging working student is because financial constraint din naman. Wow, constraint! Pero ayan, parang may year kami na walang-wala talaga kami. Pero since nag-aaral na ako nun sa isang medyo mamahaling school at hindi na pwedeng lumabas, so kailangan ko na mismong kumayod. So, ayun yung reason kung ba't ako naging working student. Ang nagtuloy-tuloy na. So, yeah. Actually, nabalitaan ko nga, parang panggabi ka. Yung trabaho mo is panggabi. Yeah. Hindi pala. 2020 pala ako nag-start. So, 5 years working na ako. Nag-start ako sa BPO. So, nag-call center. Ayan yung trending. Hi, English thank you for spoken. calling. Yeah. What are you guys? Are you guys people? Charis. Ayun, nag-start ako ng BPO for more than 2 years. And then, nag-switch ako into freelancing. And, ayun, nagpatuloy-tuloy yung freelancing. So, pero yung switch, medyo mahirap eh. Kasi sa BPO, ayun, graveyard. Pero may BPO naman na hindi graveyard eh. Day shift, ganun-ganun. Pero yung akin kasi nag-start ako ng graveyard. Ang pinakamahirap siguro is management. Kasi parang sa BPO, parang micromanaged ka eh. So, parang sanay ako na inuutusan ako kung anong dapat kong gagawin. Kumbaga, routinary na yung work. So, nung nag-freelance ako, hindi pala siya gano'n. So there's structure, you mean? Yes, destructured siya. And I think it's very common din naman sa mga 9 to 5 na work na mas maganda bang term yung deconstructured? Anong tama? Hindi ko rin sure. Pero kasi if I got what you're saying, no? So sa structured part, kasi at least for naggaling din naman ako sa Yes. call center during my first work. So even breaks mo 15 minutes talaga. May timer yun dun sa mismong computer. Nasasabihan ka na overbreak, naka-blast yun. Overlunch. Mga ganon. At the same time, yung talagang oras mo doon, binibilang yun kada call, etc. So talagang yung 8 hours mo kung 8 hours ka, rendered mo yun. Tama. So, not for all work, ganon. So, there's structure. Doon naman sa walang structure or free structure siguro, or parang free format. Kasi parang, hindi ko lang yung right term, pero free format, ikaw yung may control kung kailan ka mag-work or kailan mo i-deliver outputs. Kasi minsan deliverables based, hindi hourly based. So, depende rin sa type of work. Pero balik tayo kay K-Dudes, no? So, sabi mo you started as artist. Paano yung scheduling kaya niya? Kasi si Juju, ang kanyang... Naranasan ko kasi yung yung typical 9 to 5, pero graveyard din. Pero ikaw ba? Nag-start ka Bumalik kasi ako freelance. sa freelancing talaga 2023. So para ma-manage ko yung oras ko, naging ereg ako pero intentional. Wait, ang first work mo sa buong buhay mo, ano? Ang first work ko sa buong buhay ko, ayun. So hindi mo talaga naranasan drawing. yung Corpo. No. Philippine, parang, Culture na Philippine. corpo. The Ikaw ba, version, like- Clark, Culture. naranasan mo? Actually, yes. So ikaw lang talaga? Wow. Yeah. So, ayun. Ang Tama naging nga yung gateway tanong. ko sa... yung naging Na-skip gateway na. ko nga. Naging gateway ko sa work ko is Web3. And doon talaga ako nag-flourish. And dahil doon, since most of the time, kausap kong mga clients is mga tiga-America, tiga-Europe, okay naman yung scheduling kasi yung school works ko and school hours ko talaga is morning to hapon. And then pag-uwi ko, rest saglit. Tapos doon ko na gagawin yung kailangan kong gawin. And until now, ganun yung schedule ko. Nice. Na nighttime is for work and then morning and afternoon. Doon yung school works, doon ako mag-aaral, tapos doon yung schedule ko. Ilang years ka na mayroong sideline? Yeah, 5 years. So, 2020. 22 ka right 20 now. din. Yeah. So, mga 17 pa lang? Yeah, 17 pa lang napasok na. Di ka pa legal age, nagtatrabaho na. Grabe naman. napakaganda. Bigyan ng isang bagsak. Napakasipag naman. Actually, maraming reasons kung bakit ko talaga pinush yung, Kasi number one, yun nga,
family, they really push me na ituloy ito kasi nga madaming opportunities na binibigay. Secondly, I was young, and when I first got that payroll, syempre, how do I explain this? It's like an amazing feeling. Tas parang pag nakuha mo, yung cravings niya, like kinikrave mo pa na, Kumikita ganito pala ka. ako kumikita. So, okay, kailangan ko pa i-go to ng i-go. So, naging huge motivational factor ko yan para mag-push. And sabihin ko pa yung pangatlong reason. Sige. Kasi yung pangatlong reason, Kahit panglima pa. there was this girl. Yan yung mga... go. Pero- Alexa, play. There was this girl, tapos she has this really lavish lifestyle. Tapos parang ako, nakaka-insecure naman kung ano mo yan, walang ginagawa. So, naging huge motivational factor ko siya para mag-push anyway. Nice. So, nice. kung dadagdagan ko yung tanong ko na, di ba mayroon ka ng kinikita, sabi mo may kinikita ka na. Pero ba't mas pinili mo pa rin na i-continue yung pag-aaral mo? Di ba parang mas okay na yung diskarte sa'yo compared sa diploma? Actually, Josh Moy ka. Boom. Actually, kaya ako tinuloy yung pag-aaral. It's because of my promise to my lolo. My lolo passed away in 2021, and in his deathbed before he passed away, I made a promise na, Lo, promise ko sa'yo, graduate ako. Nox. Grabe. Kasi, I can relate to that. Kasi ako rin naman, nursing ang tinapos ko nung time na yon. Hindi ko na sabihin yung taon. And that time, bago pa lang graduate, wala na talagang work na nag-aabang. Pila ka na sa volunteering. Hirap talaga na ng nurse na yun, no, sa Pinas. Oo. Noon pa man. Magkano sweldo mo nun? Curious lang ako. Hindi ako nakapasok as nurse, as volunteer lang nalanding wala. ako. Wala. Oo. Ilang years, Prof, bago ka... Di ba may 4 years yun eh. Hindi, may Alin? years yung parang pag-volunteer mo. Hindi ko na-practice ang pag-nurse, pero there was like a few months before ako nagkaroon ng work outside na nun. Okay. Mas ginamit ko kasi siya for family, yung skills ko sa nursing. Okay. So imagine, natapos mo yung course, walang work na nakaabang, partida, 4 years mo tinapos, may tuition fee ka. Sobrang Tapos, may gumastos para doon, hindi ikaw. So, syempre, parang paano yung utang na loob mo doon? And may kapatid pa ako, so may nakasunod pa sa akin. So, hindi ka pwedeng bastang mag-happy-happy lang. So, going back to the topic kay Dudes, no? So, imagine na you finished school, kasi ako rin, lolo ko yung isang reason ko. I wanted to take care of a family member that time. So, imagine your skills is na tinapos mo for the course was not for employment, but more of like, talagang mag-alaga. Kasi nursing is a vocation more than a profession. That's yung belief namin or trained sa amin. Kasi even if hindi ka employed as a nurse, may nangyari sa kalsada, may lisensya ka, di ba? Hindi ka pwedeng hindi umano dyan. Parang sa doktor, meron din silang gano'n. Ang wide ng application talaga. Yes, and pag may sakuna, like sa Pilipinas, welcome baha, welcome sunog, yes. etc. In a way, hindi ako yung nagpapanik. Kaya pag may hinimatay sa bahay, may nangyari sa medical emergency, madaling may solusyon. Lalo na mas maraming matanda sa bahay most of the time. Pero ang ironic no? Parang yung field mo, yun yung pinakakailangan ng lahat. Pero yun yung pinakamababang sahod. Isa sa mga pinakamababang sahod. Mahirap magsalita tungkol dyan. Di ba, Pero yes. reality eh. Oh, lalo dito. Kaya nga nandito ka sa situation na to eh. Di ba? Kasi walang, yun nga, katulad ng sinabi niyo, walang trabaho sa... Yan yung 9 to Walang trabaho sa 5 Pinas. na system. Yes. Even if you finish the course, imagine mo kung may sahod daw. Tinanong mo yung sahod mo. Yung mga kabatch ko nun, wala pa sigurong 10. So, 10 to 15 years back pa to. Wala ka pang 12K. Anong iuwi mo? It's more than 8-hour shift. Oh, minsan double shift ka pa. Tapos 12 hours hindi mo pa pa alam minsan. kung laging on time. Ewan ko kung same noon at ngayon. But of course, depende kung government or private. Yeah. So, nandun din yung malalaman mo dyan. And given na yung sa kwento mo nga, you finish school for reasons, maybe dahil nandiyan ka na, bilang lalaki or panganay ka rin ba? Bunso. Bunso. So, minsan may wait din na, dahil ako panganay, kasi ako, hindi pwede ako yung magsimula nung landas na hindi ko tinapos. So, Yeah, tapusin natin. Set an example na natapos mo yung course na sinimulan kasi kahit paano may nagpundaran ng ginastos doon eh. Makuha mo yung lisensya, iba pa yon. Kasi 4-year course, tas may license, iba pa yun. Nakuha ko rin yung license ko on that same year. Pero hindi ko siya nagamit
as employment dahil nga during that time yan yung marami nangyari sa nursing, like may board exam na mga nangyari, hindi basta-basta kumukuha na yun sa abroad. And the story goes on. May challenges ang per profession, may oversupply. And right now, baka undersupplied ulit. Yung pandemic na dumaan, going back sa'yo, noong 2020, dyan talaga nag-open yung hustle culture. Kahit yung blended workforce, blended schedules. Kasi kahit noong time ko, pwede namang gawing work from home yung mga 8 to 5, 9 to 5 na jobs eh. Pero babiyahe ka from probinsya to the office, where it be BGC, Pasay, Makati. Pero ang work mo nasa computer lahat. Pagdating mo after 2 hours na biyahe, nasa computer ka rin naman. Ganun ka lang din naman. Digital din naman yung tinatapos mo. Kasi hindi ka pa makatayo. Spreadsheets, etc. or calls, which is from anywhere, kaya mo namang gawin. True. Kasi I work for an airline, so international. For me, good na na-apply na nila yun after nung mismong ano. Kasi syempre may setups yan eh. It's not just about, kaya naman gawin sa bahay. May security risk, etc. So, again, yung sa part ni K-Dudes na you've experienced working nang hindi ka pa 18 years old, tapos you finish school, ano yung ang gustong malaman kasi syempre sa mga bata ngayon, lalo na may choice ka eh, mag-aaral pa ba o yung discarded diploma na issue. Kasi kung kumikita ka na, wala ka pang 18, marami. Influencer, brand deal, ex-deal. Meron. Pero sabihin na natin, documentation-wise, etc., hindi man yan dinedeclare or sa magulang mo na dinada. Kahit nga 5 years old, di ba? Mga YouTubers. So, ngayon, sa tingin mo, ang importance ng education and ng, ano nga ulit yung isa? and ng experience mo sa work, sa tingin nyo, ano yung mas importante sa panahon ngayon, 2025 and onwards? Importante pa rin bang i-secure mo to as a plan A or B, or i-push mo na yung current na nakikita mo na trends? Kasi may iba nagbi-business na ng at a young age, tapos nagiging CEOs na. So it depends. Kasi depende rin sa skill set mo yan and sa support. So what do you think based on your experience is important or nakikita nyo rin sa mga ka-age group nyo? I always stand by this. When it comes to education talaga, it should always be a priority. Kasi if all things fails, if everything doesn't work, may paghuhulugan ka. True. So, kapag napunta ka sa situation na yan, na you're doing good with your side hustles, but baka mamaya natatamaan yung schoolworks mo, you really need to find a perfect balance kung gusto mo talaga i-push yung dalawang yun. Kasi baka breadwinner ka, or ano ka lang, gusto mo na talaga umipon at a very young age. You just need to really find the perfect balance on doing those things. And trust me, it's not really easy for you to basically assemble and build up from there. Pero everything takes progress, and magugulat ka na lang eventually, may graduate na ako, tapos pagka-graduate ko, nandiyan pa rin yung side hustle na binubuo ko all these years. So, yeah. And at the same time, may work ka, di ba? May possible work ka from 9 to 5. Yeah, and through that, like after college, like nakabuo ka sa network na yun, di ba? Yeah. So, like it's a win-win situation. Yes, like yes. meron kang diploma to really solidify your background na, yeah, kaya mo yung field na yun, but at the same time, you've built yourself through those, the connections that you've built. True. Hindi mo ba na-feel na parang nasayang yung panahon mo na nagtrabaho? Instead na parang, kasi nakikita mo yung iba mo classmate, nag-i-enjoy sila sa buhay, party rito, punta rito, gala doon. Tapos ikaw, tuwing gabi, nagsa-side hustle ka. Hindi mo ba na-feel na parang, na-miss ko yung ganitong moment, yung pagkabata? Actually, yeah. I think actually my entire college life, I've missed out on a lot. I didn't get to hang out with my classmates that much. Yeah, sad to say, like, kunyari, lalabas sila, like, celebrate after midterms or finals. Ako naman, like, after midterms or finals, sahabulin ko yung mga workload na hindi ko nagawa. Which sucks, pero at the same time, everyone has their own pacing and race. I chose this path, and it's better off that I stay in this path. And even though na ako sa kanila, they aren't having, how do I say this? Hindi sumasama yung loob nila. Na parang layo ka, hindi ka nakikipag-usap masyado. They're very, very understanding. So, really important din talaga na, yes, it's sad na hindi ka nakakasabay, pero mas important na
you have a circle of friends that supports you and understands that this is the life you chose, and we respect it. And nandito naman kami, hindi kami mawawala. And that's more important than, joining them in parties, etc. Actually, naniniwala ko sa sinabi mo na yan eh. Kasi 'di ba parang kung ano yung friends or group mo, kung ano yung i-impluwensya nila sa'yo, yun yung magiging ganun ka rin. And buti na lang, ang napili mo mga set of friends is hindi yung sasabihan ka na, ang KJ mo naman, ba't di ka na naman sumama sa amin? Party Ano ba muna, ginagawa Dota mo? muna. Minsan lang naman to eh. So, Tell me buti who na your lang, friends are. maganda yung mga friends na nakuha mo. At sabihin mo kung sino yung po. It's very rare in this generation na magkaroon talaga na friends na very ambitious and ongoing. Kasi most of the time talaga pag college, ang mindset is just chill, chillito. It's a year for you to enjoy the last years of your freedom. Kasi after college, diretso ka na sa 9 to 5, di ba? So, ayun. Add ko lang din dyan. No? So, na-mention mo na rare yung mindset is building and hustling. I think it doesn't apply to everyone kasi I think certain big schools may gano'n na seryoso kasi magulang nila or yung culture nila gano'n. But correct me if I'm wrong na may certain parts of the economy na pag nandito tayo sa parte na to ng lipunan, medyo parang mahirap nga talaga makahanap. So, ang inspiration mo kung bakit ka mag-hustle as early as college, minsan hindi mo nakikita sa batchmates mo. And ano yung madalas na nakikita mo sa kanila while they do college or while they are in college? Anong major activities? Hindi Basically, to call them ba? out, ha? Nakaangat-angat yung mga friends. Yan ba yung sinasabi mo? May feeling ko kasi ito lang, personal viewpoint ko. Kasi pag nakikita ko grade school pa lang, on a certain school na blue. Iba yung level ng conversation. Hindi siya yung parang gusto kong umuwi para mag-Roblox or mag-ganito. Iba ang culture. Iba yung conversation, iba yung culture, iba yung mindset. At saka prof, di ba, parang let's be honest naman, kapag estudyante ka, wala ka naman dapat talagang responsibilidad aside sa pag-aaral. So parang gets ko yung question mo na parang hindi ka nga ba parang Repression. nape-pressure kasi nga syempre kapag kahit sino naman parang wala naman talagang gustong maging working student. If given a choice, Yes, di ba? if given Would a you choice, hindi go mo that naman path? talaga gusto maging working student. Gusto mo lang ng pera. Yun lang yan Gusto mo lang ng So, pera. maitawid yung Oo, sitwasyon mo. Gusto mo lang ng pangluho. Yun naman talaga. Pero, if isasama mo na yung responsibility sa work, responsibility sa family, tapos plus studies, parang gusto mo pa ba maging working student? 'Di ba? Hindi naman talaga. Let's be honest. So, ayun. Sige, I mean, ikaw, are your thoughts on that? Tama naman po. Like, nakadepende rin yan sa Circumstance. Yeah. sa life ng estudyante. And, ayun nga, it's either you're doing it for the money or you're doing it for something else. And that's where doon nagiging divided ang opinion when it comes to becoming a working student. Parang nag-work ka ba dahil may gusto ka itawid? Gusto mo lang ba yung financial gain? Or it's much more bigger than that you're feeling some type of responsibility for yourself and your family.